The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Bilang mga Kristiyano po, tayo ay dapat na mamunga. Yung bunga sinasabi po dito ay hindi yung literal na bunga na kung saan ay nakakain o nagagamit natin. Kundi ito yung bunga ng ating pananampalataya at bagong buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung mga katangian ipinakikita ng isang taong tunay na Kristiyano na pinaghaharian ng Diyos. Kung ikaw ay mayroong pag-ibig o pagmamahal na tapat at walang hinihiling na kapalit. Ikaw ba ay isang uri ng Kristiyano na may kagalakan na kung saan ang tuwang ito ay nagmumula sa ating Panginoon at hindi sa mga bagay na nasa sanlibutan. Ikaw ba ay may kapayapaan sa iyong mga puso habang kayo ay nakaupo rito, habang kayo ay nasa iyong mga tahanan? Katahimikan ng puso at isipan sa kabila ng iyong mga problema. Ikaw ba ay magpagtitiis na hanggang sa huling sandali ng iyong buhay, ikaw ay mananatiling naglilingkod at sumasamba sa ating Panginoon? Ikaw ba ay may kabaitan, na pagiging maunawain at matulungin sa kapwa? Ikaw ba ay may kabutihan sa paggawa ng tama at mabuti? Katapatan upang ikaw ay maging isang totoo, tapat at mapagkakatiwalaan? Ikaw ba ay may kahinahunan sa iyong mga sarili? Pagiging mahinahon sa salita ng Diyos at sa mga pang-araw-araw mong gawain, at higit sa lahat, ang pagsasanggalang sa sarili o yung tinatawag na kung saan ay kontrol ng damdamin at pagnanasa sa masama, laban sa masama. Ito ang tinatawag nating mga katangian na kung saan ang isang Kristiyano ay makakitaan ito kung siya ay nagbubunga ng mabuti. Hango po doon sa ang Biblia nakasulat sa Santiago 3:23. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kamuan ng karunungan. Ang talata kong ito ay isang hamon sa mga mananampalataya na kung saan ay nais ipabatid, ng ating mga karunungan at pagkaunawa na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay dapat nating gamitin upang ma-realize natin ang tamang paraan ng pamumuhay natin. Pamumuhay na may kababaang loob. Madalas napapagtanto natin sa ating mga sarili na kung saan ay hindi pa po, hilaw pa po ako, kulang pa po ako, bubot pa po ako sa pananampalataya. Madalas ay napapagtanto natin na tayo ay wala pang bunga sa ating pananampalataya. Okay, sa unang 1, 2:15 hanggang 17 po. Bakit natin napapagtanto? Kasi tayo ay hinahata. Malakas ang puwersa ng sanlibutan kung kaya't kung minsan tayo ay nadadala. Madalas kung minsan tayo ay kumikiling doon sa mga bagay na kung saan ay malayo ang ating puso. Pero ang isip natin ay natutuon sa iba't ibang mga gawain. Sabi po sa unang 1, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Di ang mga bagay na nasa sanlibutan, sapagkat kung sino man ang umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Ang sanlibutan po ito ay hindi tinatawag na physical earth dito sa banal na kasulatan. Ang ibig sabihin po ng sanlibutan dito ay tumutukoy sa makasalanang sistema ng mundo na ginagalawan natin. Hindi kinirate ang earth ng God na masama.
Ang hindi natin dapat gawin, yung sistemang masama sa loob ng nasa mundong ito. Mga bagay na kumakalaban sa kalooban ng Diyos. Kasakiman, kayabangan, kalaswaan, at lahat ng mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Yun po yung sinasabing sanlibutan. Sa 17, ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita na yaon ay dadapat niyaon. Dadapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakilanman. Yung sanlibutan po, kapag ka ikaw ay nasa laman, nasa mga mata, at nasa pagmamalaki o pagtatangkilik, ibig sabihin po yung nasa laman, nasa mata, yung lahat ng bagay na nakikita mo na magkakaroon ka ng satisfaction, pagnanasa, masama man ito o hindi. Ay yung tinatawag ng mga gawain sanlibutan. Sa 17 po, sinasabi dito, ang sanlibutan ay lumilipas. Kaya kahit anumang meron ka, material na bagay sa sanlibutan na ito, may karangalan ka, may pera ka, may salapi ka, masaya ka, lahat ay nasa sa iyo na. Hindi ka maaaring makasiguro na ito ay dadalhin mo sa huli. Lahat ito ay lilipas. Kung kaya, bakit ito ang bibigyan mo ng kahalagahan sa iyong buhay? Kung mas mahal natin ang mga bagay na ito, ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan, hindi totoo ang pag-ibig natin sa Panginoon. Dahil hindi maaari na pagsabayin ang pagmamahal sa sanlibutan at ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Nakasulat po sa Mateo 6:24. Malinaw na sinasabi, sino man ay hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ang Diyos ay hukom ng kahit ang ating mga saloobin ay alam at motibasyon. Lahat ay dadalhin sa liwanag kapag tayo ay tumayo sa harapan niya. Alam ng Diyos kung anong priority natin. Alam niya kung ano ang laman ng puso at isipan ng bawat isa sa atin. Hindi mo pa nga lang iniisip, alam niya na kung ano ang nasa iyong sarili. Kung kaya, paano ka magbubunga kung ikaw ay wala sa ating Panginoon? Fruit bearing is God's highest desire for our life. Sa John 15:2, halina po sinasabi dito, ang bawat sanga na sa akin ay di nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Pero hindi po ibig sabihin na kayo ay gumagawa ng mga magtulong sa kapwa, automatic kayo ay nagbubunga, no? Marami po tayong nakikita dyan na kung saan ay camera, ibibigay ng mahihirap. Naka-camera agad. Tapos i-upload sa Facebook. Hindi po yun ang nais ng ating Panginoon. Ang nais po ng ating Panginoon ay ang kalinisan ng ating mga puso na kung saan ay isa sa buhay natin yung paraan ng ating pamumuhay. Kung paano tayo nabumuhay ng naaayon sa kanyang salita at turo. At ikaw ang magiging ilaw ng sanlibutan. Yun ang nais ibabatid sa talatang ito. Hindi ang ating sariling papuri. Bigyan ko lang po kayo ng ilang mga mahalagang talata na kung saan ang isang Kristiyano ay dapat magbunga sa ating mga pananampalataya at gawain. Sa 1:15, 5 at 8 po, ito po ang sinasabi. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami.